Ito yung patunay na hindi sa lahat ng pagkakataon kaya kayong buhati ng core. Hindi lahat ng core nyo guys maganda yung laro. Hindi lahat ng core nyo, hindi lahat ng laro nyo kaya kayong buhati ng core. Sadyang may mga core din minsan na maaalat talaga yung laro. Yung tipong feed na yung core nyo tas hindi nyo na alam yung gagawin nyo. Yung tipong alam nyo na natalo na kayo kasi nabaog na nga yung core nyo. Wag nyong inuugali yung nagpapabuhat kayo lagi sa core. Minsan naman, ipadaman nyo naman sa core nyo na siya naman yung binubuhat nyo. Ito na rin yung best example of understanding, pati yung communication nyo. Pag alam nyo ng sobrang baog na ng core nyo guys, wag nyong tatrash talkin. Focus na lang kayo, isipin mo yung baog na siya, tas gagatungan nyo pa ng trash talk. Talagang malaki ang tsansa na matatalo kayo, imbis na buhatin nyo, trinash talk nyo. So yun yung sinasabi kong understanding. Pag wala lagi sa clash yung core nyo kasi palaging patay, abay wag kayo mawala ng pag-asa. 4 pa naman kayo isa lang ang nawala. Dapat alam nyo yung gagawin nyo. Bakit yung core nyo? Nagre-reklamo ba siya pag binubuhat kayong 4? Ngayon, it's your time no? Para siya naman yung buhatin nyo. Kaya minsan, ayaw na rin talaga kayong ipag-core nyan. Kasi minsan, ikaw na nga itong binubuhat, ikaw pa yung malakas manisi. Mahirap ang maging core par. Pero alam mo kung ano mas mahirap sa pagiging core? Yung gusto mong buhatin yung team mo pero wala kang magawa kasi sobrang alat talaga ng laro mo. Tapos tinatrash talk ka pa kasi lamok ka daw. Ang bobo ng core, bakit nag-core ka pa, hindi mo naman pala gamay. Minsan lahat pa ng masasakit na salita binabato na sa'yo. Nakakawalang gana talaga mag-core pag ganun. At big appreciation para sa mga core users dyan. Shoutout sa inyo mga idol. Sana nakarelate kayo.